Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1191 hanggang Kabanata 1200. Kabanata 1191. Nang marinig ito, nagulat si Tian, at pagkatapos ay bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabi niya, kagiliw-giliw, mas kawili-wili siya kaysa sa Diyos ng Diyos, tila kailangan kong makita siyang muli, interesado talaga ako sa kanya. Ice Lord, ayaw mo bang bumalik sa Undersea City? Bahagyang kumunat ang noo ng matanda. Undersea City, hindi na ako babalik, pupunta ako para makita siya. Bahagyang ngumiti si Tian, nakatingin sa kawalan sa malayo. Underwater City, mayroon itong ibang pangalan na kilala sa lahat ng mga kapangyarihan sa kanluran, Underwater World, kung saan nakatira ang Atlantis, ngunit walang nakakaalam kung nasaan talaga ang Underwater World na ito. Mula sa pag-uusap ng dalawa, posible nang hulaan ang pagkakakilanlan ni Tian. Siya ay mula sa Atlantis, isang super kapangyarihan na maaaring makipagsabayan sa mga Diyos, at ang salitang Ice Lord ay kumakatawan sa katayuan ni Tian sa Asia. Ang katayuan sa Atlantis ay hindi mababa. Sa isang partikular na hotel sa gitnang Europa, matapos maligo ng komportable, nakikipag-usap si Yehan sa telepono kay Gerd mula sa Wolf Clan. Mr. Ye, sa pagkakataong ito ay maituturing nating isang kompletong tagumpay. Inalis na natin ang lahat ng kapangyarihan ng Shenting sa gitnang Europa. Ang masiglang boses ni Gerd ay narinig sa telepono, at masaya siya. Nahaharap sa pang-aapi ng Shenting, kailan ba naglaban ng masaya ang kanilang apat na pangunahing puwersa laban sa Shenting? Hindi, ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng Shenting sa gitnang Europa ay natanggal, at nakahinga sila ng maluwag. Ang counterattack na ito, gusto nilang makita ng mga tao sa kanlurang mundo na ang kanilang apat na pangunahing puwersa ay hindi walang kapangyarihan sa pagharap sa Shenting. Ang kapangyarihan ng paglaban, sa sandaling lumaban, ay magdudulot ng sensasyon sa buong kanluran. Ngumiti si Yehan at sinabi, Gerd, ito ay simula pa lamang. Susunod, maglaro tayo ng mas malaki. Gusto kong mapaubo ng dugo ang matandang papa sa galit. Mr. Ye, ano ang gagawin natin sa susunod? Ang boses ni Gerd ay napakasigla. Ang tagumpay kagabi ay nagpalagay na sa kanya kay Yehan bilang isang pinuno. Hanggat mawawasak niya ang Shenting, sino ba siya? Hindi mahalaga kung sino ang mamumuno. Tinanong ni Yehan, Gerd, ang madugong pagpatay kagabi ay kumalat na sa buong kanluran, at tiyak na maglulunsad ang Shenting ng isang mabaliw na paghihiganti sa atin. Sa panahong ito, ang tumpak na impormasyon ay napakahalaga sa atin, kaya gusto kong malaman ang mga aksyon ng Shenting laban sa atin. Nang marinig ito, bumulong si Gerd, Mr. Ye, ayon sa impormasyon ng aming Wolf Tribe, ipinadala ng banal na hukuman ang dakilang anak ng banal na si Yeheshi, ang 3 dakilang Diyos upang parusahan ang mga matatanda, 30 kardinal, at 500 gintong kabalyero. Ganoon kalakas ang line-up, kumunat ang mga mata ni Yehan at sinabi, Gerd, sabihin mo sa 3 iba pang mga tao na sa pagkakataong ito ay hindi tayo makikipaglaban ng harapan sa mga puwersa mula sa Shenting upang tulungan ang gitnang Europa, dapat baguhin ang ating larangan ng digmaan. Baguhin ang larangan ng digmaan. Nagtanong ng may pagdududa si Gerd, Mr. Ye, nagtrabaho tayo ng husto upang makuha ang gitnang Europa, iiwan lang ba natin ito? Oo, agad? Umalis ka agad sa gitnang Europa. Sinabi ni Yehan. Guild, ang dapat nating gawin ngayon ay hindi ang pag-aalala sa pansamantalang mga pakinabang at pagkalugi, kundi ang pagsira sa kapangyarihan ng Shenting. Patay ang teritoryo, at buhay ang mga tao. Ang kapangyarihan ng Shenting ay tuluyang natanggal. Sa huli, sa tingin mo ba tatakas ang teritoryong ito? Bukod dito, ang dakilang banal, si Yeheshi, ay isang world-class na top expert. Kung magtutulungan tayo, marahil ay makakapantay lang tayo sa kanya, hindi pa banggitin na kasama niya ang 3 matatanda ng parusa ng Diyos at 30 kardinal. Tumango si Gerd at nagtanong, Mr. Ye, dahil ganoon ang kaso, saan tayo pupunta kapag umalis tayo sa gitnang Europa?
Ngumiti si Yehan at sinabi, kailangan nating palawakin ng kaunti ang larangan ng digmaan, mas mabuti kung hayaan nating guluhin ni Yeheshi ang parisukat na pulgada. Gerd, sabihin mo sa tatlong iba pang mga tao na umalis kaagad sa gitnang Europa, bumalik sa kanilang mga teritoryo, at magsimula ng isang ganap na digmaan laban sa kapangyarihan ng Shenting. Ang lahi ng mga vampira ay matatagpuan sa kanlurang Europa, ang Satan-ikong Legion ay matatagpuan sa silangang Europa, at ang Hells Angels ay matatagpuan sa hilagang Europa. Sa sandaling mag-apoy ang mga apoy ng digmaan sa tatlong lugar na ito, natatakot ako na magugulat ang banal na hukuman dahil sa 5 pangunahing rehiyon ng Europa, maliban sa punong tanggapan ng banal na hukuman sa Timog Europa na hindi naapektuhan ng digmaan, ang gitnang Europa ay itinuring na wala na. Oo, at sa sandaling mag-apoy ang mga apoy ng digmaan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa, tiyak na mararamdaman ng matandang papa na parang nasusunog ang kanyang puwit. Sa panahong iyon, si Yeheshi, na dumating sa gitnang Europa, ay maaaring nasa kaguluhan. Ang mga apoy ng digmaan sa tatlong lugar ay nag-apoy. Saan siya pupunta para tumulong? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat si Gerd. Ang pangalawang hakbang ni Yehan, maliban sa Timog Europa, ay kumalat ang mga apoy ng digmaan sa buong Europa. Mr. Ye, ang lahi ng mga vampira, ang Satan Legion, at ang Hells Angels ay bumalik sa kanilang mga lugar upang makipaglaban, paano naman tayo? Tanong ni Gerd. Ngumiti si Yehan at sinabi, Gerd, wala tayong gagawin, maghahanap tayo ng lugar para magtago at manood ng palabas, at kapag dumating na ang oras para kumilos tayo, natural na tayo ay kikilos, ngunit ang iyong wolf clan ay may mga especially iya sa kanluran, at para kay Yeeshi at sa Timog Europa Chief Shenting ay nagtuturo sa iyo kung paano gumalaw, dapat mong titigan ng kamatayan ang iyong wolf clan. Magtatago. Nagulat na sinabi ni Gerd, Mr. Ye, wala akong pagtutol sa pagtitig sa punong tanggapan ni Yeeshi at Shenting, ngunit natatakot ako na hindi ito angkop. Papayag ba ang tatlong mga tao na tumayo lang tayo? Sinabi ni Yehan, sa ngayon, si Yeheshi, ang Panginoon ng Hukuman, ay nangunguna sa isang malaking hukbo. Sa panahong ito, kailangan nilang sumang-ayon kung hindi sila sumasang-ayon. Bukod dito, ang aking plano ay para sa ating karaniwang interes. Ngumiti ng mapait si Gerd, Mr. Ye, natatakot ako na maaaring hindi makinig sa akin ang tatlong mga tao na ito. Sa tingin ko mas mabuting magkaroon tayo ng video conference. Mas nakakumbinsi ka sa tatlong mga tao na ito kaysa sa akin. Orihinal na, ang Wolf Clan at ang tatlong pangunahing puwersang ito ay nag-aawayan. Kung ipinarating ni Gerd ang mga intensyon ni Yehan, tiyak na magkakaroon ng mga pag-aalala ang tatlong iba pang pamilya at magdududa sa isa't isa kung ang Wolf Clan ay may masamang hangarin. Tumango si Yehan at sinabi, may katuturan iyon, well, hihintayin kita. Hindi nagtagal matapos ibaba ni Yehan ang telepono, 4 na video window ang lumitaw sa screen ng kanyang mobile phone, at ang 4 na Gerd ay lumitaw sa screen ng mobile phone ni Yehan. Mr. Ye, hindi ba masyadong malaki ang iyong plano? Sumang-ayon kang kumilos ng magkasama bilang isang alyansa, ngunit ngayon gusto mong tumayo lang at manood. Ang patriarka ng mga vampira ay mukhang walang malasakit, malinaw na nalaman na nila ang plano ni Yehan mula kay Gerd. May isang kasabihan sa Huaxia na tinatawag na pag-alis ng Hilingen at pagpatay sa asno. Mr. Ye, ibig mo bang sabihin iyon? Si Ian, ang pinuno ng Hells Angels, ay nagngisi. Kabanata 1192. Pagtataksil. Malamig na umungol ang pinuno ng Satan Legion. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, lahat, hindi ko pinatay ang asno at sinira ang aking pangako. Ano ang magagawa ko sa akin kung gagawin ko ito sa oras na ito? Alam kong hindi kayo balanse, ngunit kung naniniwala kayo sa akin, malaya ninyong gawin ito. Ginawa na natin ito. Matapos manalo ng isang beses, kung kaya kung manalo muli sa pangalawang pagkakataon ay nakasalalay kung pinagkakatiwalaan pa rin ako ng lahat. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, maliban kay Gerd ng Wolf Clan, ang mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing paksayon ay natahimik. Matapos tumagal ang atmosfera ng katahimikan ng halos kalahating minuto, sinabi ng patriarka ng mga vampira na si Alder, okay, sumasang-ayon ako sa planong ito at umaasa na ang pangwakas na resulta ay magiging panalo para sa ating lahat. Matapos magsalita, nawala ang larawan ng patriarka ng mga vampira mula sa video, at pagkatapos ay hindi nagsalita ang pinuno ng Satan Legion, nawala rin ang kanyang larawan mula sa video, at nawala rin ang larawan ng patriarka ng Wolf na si Gerd. Boss Ian. Tiningnan ni Yehan si Ian na handa nang umatras sa screen. Mr. Ye, may payo ka ba?
Mahinang tanong ni Ian. Hindi ako nangangahas na magturo. Sinabi ni Yehan, dapat makita ni Boss Ian ang impluensya ng ating alyansa matapos itong mabuo. Kung magpapatuloy ito, hindi imposible na sirain ang Shenting. Kaya, Boss Ian, sa tingin mo ba dapat nating pag-isahin ang alyansang ito ng mahigpit? Paano ang alyansa? Sinabi ni Ian, syempre, ngunit hindi ko lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Mr. Ye. Wala itong kawili-wili, hanggat naiintindihan ni Leader Ian, nais ko sa inyo ang lahat ng pinakamabuti. Matapos magsalita, direktang pinatay ni Yehan ang telepono. Ang Ian na ito, nararamdaman ni Yehan na marumi ang kanyang isip. Parurusahan ba ang alyansang ito ngayon? Pinsala, si Ian ang susi. Ngayon nagisingin na siya ni Yehan, kung talagang gusto ng kabilang panig na magkagulo, siya ang magsisisi sa huli. May mga dahilan si Yehan kung bakit hindi siya kumilos. Sa ngayon, ang tatlong pangunahing puwersa ng lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion, at ang Hells Angels ay malapit ng mamulaklak sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Bagamat ang sitwasyong ito ay magugulat sa Papa at sa dakilang banal na anak na si Yeeshi, ngunit kailangan din silang pagmasdan ng isang tao, at si Yehan ang nagmamasid sa kanila. Sa sandaling gumawa ng hindi inaasahang hakbang ang kabilang panig, oras na para kumilos si Yehan at ang Wolf Clan. Matapos mag-isip, tinawagan pa rin ni Yehan si Zugban Roo, medyo nag-aalala lang dahil ang mga lobo ay nakatitig sa punong tanggapan ng Shenting at sa dakilang banal na anak na si Ye at si Yehan. Mukhang talagang nagkakaunawaan tayo. Malapit na kitang hanapin, ngunit nakarating ka na sa akin. Ang tumitawang boses ni Zugprajna ay narinig sa telepono. Ngumiti si Yehan at sinabi, patunay ito na ang ating pag-aasawa ay dumating na. Handang tanggapin ba ng magandang Miss Zug ang pag-aasawang ito? Tumigil ka sa pagsasalita. Sinabi ni Zugprajna, mayroon akong magandang balita at masamang balita, alin ang gusto mong marinig? Sinabi ni Yehan, ako ay isang taong may seryosong pagkamamadali, kaya pipiliin kong marinig muna ang masamang balita. Tumawa si Zugprajna at sinabi, ang masamang balita ay ang pagsulong ni Lin Chi sa Japan ay naharang. Ang lalaking ito ay itinaboy ni Amaterasu Shisan at malubhang nasugatan. Nasugatan si Lin Chi, ikaw, isang tagapayo sa militar, ay maaari pa ring tumawa. Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata, ngunit nasugatan lang siya, at hindi nag-aalala si Yehan tungkol kay Lin Chi. Ang lalaking iyon ay may napakalakas na ugali. Natatakot ako na hindi man lang niya naisip na umatras, kaya malubhang nasugatan siya. Sinabi ni Zugprajna, ang ugali ni Lin Chi ay masyadong malakas, at hindi masama na kuskusin ang kanyang espiritu. Mayroon akong isa pang magandang balita dito. Matapos talunin ni Amaterasu 13 si Lin Chi, dinala niya ang kanyang mga Panginoon sa Timog Silangang Asya. Ngayon tinatayang dapat na nagsimula na siyang umatake sa Timog Silangang Asya. Itinuturing bang magandang balita ito? Nagulat si Yehan. Ang Golden Triangle ay nasa Timog Silangang Asya, at pumasok si Amaterasu 13 sa Timog Silangang Asya. Bakit hindi ito mabibilang? Sinabi ni Zugprajna, alam mo ba kung bakit pinayagan kong pumunta si Lin Chi sa Silangang Asya, ngunit hanggal na pumunta sa Timog Asya? Tumugon si Yehan, ang dalawa sa kanila ay maliwanag at madilim, hindi mo ba pinlano ito noon pa man? Ito ay isa lamang sa kanila. Sinabi ni Zugprajna. Hindi ko naisip na kunin ito sa una sa Timog Silangang Asya. Ang lugar na ito ay isang pain lamang. Depende ito sa kung sino ang tatalon. Sa una akala ko dapat ang mga Brahmins ng India. Pupunta ako para putulin ang iyong likod, ngunit hindi masama ang pagtalon ni Tianzhao 13 ngayon. Kapag tinulungan niya tayong manalo sa Timog Silangang Asya, pagkatapos ay babalik si Lin Chi mula sa Silangang Asya at si Shaben mula sa Timog Asya para tulungan at sama-samang salakayin siya. Walang pupuntahan si Tianzhao 13, tumatalon sa Timog Silangang Asya, katumbas siya ng pagtalon sa isang hukay ng apoy, at nanalo siya ng isang teritoryo para sa atin. Nang marinig ang mga salita ni Zugprajna, hindi maiwasang humanga si Yehan sa pananaw ng babaeng ito. Ang Timog Silangang Asya ay matagal ng larong itinakda niya. Sino mang tumalon dito ay maduraj sa piraso. Pagbalik para sa tulong, bumalik si Nanya para sa tulong, at parehong sinalakay sa parehong oras. Sa araw na ito, nakaligtas si Amaterasu sa mga bitik ng ika-13, at hindi katakataka na hindi siya naalis. Mas mahalaga, ang pag-atake ni Amaterasu 13 sa Timog Silangang Asya ay ganap para kay Yehan, at ang Timog Silangang Asya na kanyang nasakop ay kalaunan ay mapupunta sa mga kamay ni Yehan ng walang anumang pagsisikap. Tungkol kay Amaterasu 13 na pumunta sa Timog Silangang Asya, sasalakayin ba niya ang Golden Triangle?
Hindi nag-aalala si Yehan. Bagamat malakas si Amaterasu 13, ang depensa ng thermal weapon ng Golden Triangle ay napakalakas kaya hindi lahat ay makakakuha nito. Bukod dito, hindi pa umalis si Zun Ziyao sa Golden Triangle, at mayroon pa ring isang pervert na si Xiao Qingcheng ang maliit na mangkukulam ay narito. Sa katunayan, nang piliin ni Zug Prajna na salakayin ang Silangang Asya at Timog Asya, nagtaka rin si Yehan kung bakit hindi niya kinuha ang Timog Silangang Asya kung saan sila naroon sa una. Ito ay dahil mayroon ng plano si Zug Banroo, at hindi nagtanong si Yehan, at pagkatapos makuha si Zug Banroo, masasabi ni Yehan na ganap niyang ibinigay sa kanya ang mga gawain sa Asya, at bihira niyang isipin ang mga gawain sa Asya. Ngumiti ng bahagya si Yehan at sinabi, Prajna, ikaw ang aking puso at kaluluwa ngayon, kasama ka rito, mapapayapa ang mundo. Huwag mo akong kadirihin. Sinabi ni Zug Prajna, gayunpaman, ang Tianjiao 13 na ito ay hindi dapat maliitin. Mayroon siyang napakalakas na puwersa sa kanyang mga kamay. Ang mga taong dinala ni Lin Chi sa Japan ay maaari lamang itali sa kalaban. Kung gusto mong kainin ang kapangyarihan sa kanyang kamay, maaari mo lamang kainin ang kalaban ng 100% maliban kung ang kapangyarihan sa ilalim ng Tianlong ay ganap na nagkakaisa. Kumunat ang mga mata ni Yehan at sinabi, nadama ng mga tao sa Tianlong ang presyon. Mukhang ito ay isang master ninja na maingat na nilinang ng pamilyang Amaterasu. Tumango si Zug Prajna at sinabi, ang puwersang ito ay tinatawag na 13 troops. Sila ay sikat na ngayon sa Asya at kilala bilang ang pinakamalakas na makina ng pagpatay. Bukod dito, matapos ang labanan sa pagitan ni Amaterasu 13 at Lin Chi, siya ay nasa ngayon ang katanyagan sa Asya ay humahabol sa iyong pangalan, Yehan. Okay lang, hindi niya ako malalagpasan. Ngumiti si Yehan, hindi ito pagmamataas, kundi kumpiyansa. Kabanata 1193. Nakikita kung gaano ka-relax, dapat nagtagumpay ang plano sa kanluran, tama ba? Tanong ni Zug Prajna. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Ngumiti si Yehan, kung hindi mo pa pinlano ang mga gawain sa kanluran, hindi magiging madali para sa akin na ipatupad ang mga ito ng mag-isa. Naplano na ni Zug Banroo ang plano sa kanluran noong nasa Golden Triangle pa siya, kaya ibinigay niya ang kanluran kay Yehan, ngunit pagdating sa kanluran, nagdagdag ng ilang pagpapabuti si Yehan sa planong orihinal na itinalaga ni Zug Banroo. Ang Zango ay hindi ang unang hakbang sa plano ni Zug Prajna. Matapos mapabuti ni Yehan ang planong ito, mas perpekto niya itong ginawa. Mukhang may malaking ahas na lumabas mula sa butas. Tanong ni Zug Prajna. Ang anak ng dakilang banal, si Yeheshi. Sinabi ni Yehan, nagdagdag ako ng ilang pagpapabuti sa iyong orihinal na plano. Ipinadala ng matandang papa si Yeheshi, at maraming eksperto sa ilalim niya. Sinabi ni Zug Prajna, napakaganda. Hanggat ang malaking ahas na ito ay umalis sa punong tanggapan ng Shenting, maaari mo siyang kainin ng paunti-unti sa kanluran at higit pang ubusin ang kapangyarihan ng Shenting. Gaano nakalayo ang plano ng kanluran ngayon? Namumulaklak sa tatlong panig. Ngumiti si Yehan, ang mga apoy ng digmaan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa ay malapit ng mag-apoy. Hehe, mukhang abala ang malaking ahas na ito. Bahagyang ngumiti si Zug Banroo. Sinabi ni Yehan, kaya nga ako pumunta sa iyo ngayon. Hiniling mo kay Yun Zhongchan na bantayan ang punong tanggapan ni Yeeshi at Shenting. Medyo nag-aalala ako sa pag-asa sa Wolf Clan, ngunit kaya ba ng lalaking iyon? Minamaliit mo ang talento ni Yun Zhongchan. Sinabi ni Zug Banroo, bago makulong si Yun Zhongchan sa isang bilangguan sa dagat, siya at ang kanyang pangkat ay bumuo ng isang assessment ng mata ng Diyos, na maaaring maipasa sa pamamagitan ng hindi mahirap para sa kanya na subaybayan ang paggalaw ni Yeheshi at ng punong tanggapan ng Shenting, at maaari siyang masubaybayan sa loob ng saklaw ng pandaigdigang satellite. Hehe. Hanggat kaya ng lalaking iyon, hindi ito walang kabuluhan para sa akin na iligtas siya mula sa bilangguan sa dagat. Ngumiti si Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Zug Prajna, gayunpaman, pareho pa rin ang sinasabi, hindi ka dapat mag-atubili sa mga gawain sa kanluran ng masyadong matagal. Matapos mong patayin ang malaking ahas na ito, dapat kang bumalik, bagaman dahil umalis si Amaterasu 13 sa Japan, si Lin Chi sa ngayon, matagumpay naming nagkaisa sa pamilyang Jahe, ngunit hindi ko masisiguro na walang mga aksidente, kasama ka, lahat ng hindi matatag na mga kadahilanan ay maaaring mapigilan. Sinabi ni Yehan, Prajna, bigyan mo ako ng ilang araw pa, at babalik ako kapag bumalik na sa normal ang lahat dito.
Matapos ibaba ang telepono, orihinal na nais ni Yehan na tawagan si Zhao Hengtian at ang iba pa upang umalis sa hotel, ngunit sa sorpresa ni Yehan, si Lina ang kusang nag-contact sa kanya. Pinatay mo ang punong guro ng gitnang Europa. Ang boses ni Lina ay tila medyo walang malasakit. Oo, sinabi ni Yehan, alam mo na hindi ako maaaring lumitaw sa gitnang Europa nang walang dahilan. Nakita kita noong gabing iyon. Huwag mo akong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Malamig na sinabi ni Lina, tigilan mo na ngayon, at matutulungan kitang umalis ng ligtas sa kanluran. Pasensya na, Lina, Shenting at ako, isa lang ang makakaligtas. Sa pagitan ko at ng Shenting, mamamatay ka o mamamatay ako. Bukod dito, kung masisira ang Shenting, magiging malaya ka. Ang gusto mong sirain ay ang aking tahanan. Umagang ni Lina. Pasensya na, isa lang sa dalawa ang pipiliin ko. Pinatay ni Yehan ang telepono, at direktang pinatay ang telepono, at sa wakas ay umalis sa hotel kasama si Zhao Hengtian at ang tatlo. Yehan, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Zhao Hengtian. Sinabi ni Yehan, maghanap tayo ng lugar para magtago, mas sekreto ang mas mabuti, kahit nasa malalim na bundok at mga kagubatan. Sa madaling salita, hindi natin dapat hayaang makita ng Shenting ang ating mga bakas. Tiningnan ko ang mapa, at pagkatapos umalis sa lungsod, mayroong malaking kagubatan na papunta sa kanluran. Gumagawa lang tayo ng hangin, pagkain at pagtulog, at ngayon nagtatago tayo para maghintay ng pagkakataon, at kapag dumating na ang pagkakataon, oras na para kumilos tayo. Paano naman ang Wolf Clan? Tanong ni Zhao Hengtian. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Ang gitnang Europa ang kanilang kampo. Kung gusto nilang magtago, hindi sila mahahanap ng Shenting sa loob ng maikling panahon. Marahil kapag nalaman ng Shenting, tayo ay nasa pagkilos na. Sa mga pagbabago sa magdamag sa gitnang Europa, ipinadala ang hukbo ng Shenting, at ang lugar na ito ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng partido sa kanluran. Ang dakilang banal, si Yeheshi, ay personal na nanguna sa mga master para maipadala. Si Yehan at ang kanyang 5 partido na alyansa, magkakaroon ba ng pagkakataon? Gayunpaman, nang ang lahat ng taong ito ay nakatuon sa gitnang Europa, ang tatlong pangunahing puwersa ng lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion, at ang Hells Angels ay tahimik na bumalik sa kanilang mga lungga, at nagpaplano na silang magsimula ng isang bagong round ng pagpatay laban sa mga Diyos. Sa lupain ng gitnang Europa, tumakas si Yehan at ang iba pa sa malaking kagubatan, at naroon din ang grupo ng mga tao ni Sonny na lumabas mula sa laboratorio ni Old John. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng mga taong ito, at higit pa ang paghanga sa kanya. Matapos magtago, sinimula ni Yehan na lutisin ang mga pisikal na problema ng mga taong ito. Bagaman pinasigla ng mga master na nilinang sa laboratorio ni Old John ang kanilang potensyal sa gamot na henetiko, pinaikli nila ang buhay ng mga taong ito, at ang kanilang haba ng buhay ay doble kumpara sa mga ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng disbentaha, kahit na ang mga sobrang tao na mandirigma na sinanay ng Cold Country, ay mayroon nito, ngunit ang Cold Country ay hindi pa nakahanap ng solusyon. Gayunpaman, magagamit ni Yehan ang mga gintong karayom o elixir upang matulungan silang malutas ang kakulangan na ito. Walang elixir sa ngayon, kaya pipiliin lang ni Yehan na gumamit ng acupuncture. Kapatid na Zhao, tandaan na makipag-ugnayan kay Zug Prajna at sa Wolf Clan anumang oras. Kung may anumang pagbabago, ipaalam mo sa akin. Kabanata 1194. Bago tulungan ng grupo ng mga tao sa laboratorio na lutisin ang kanilang mga problema, kailangang paalalahanan ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang iba pa na ang mga tao mula sa Wolf Clan ay kasalukuyang binabantayan ang punong tanggapan ng Shenting at si Yeheshi na nakarating na sa gitnang Europa, at sinusundan din siya ni Zug Prajna. Sa bagay na ito, ang prosesong ito ay hindi maaaring magkamali. Matapos ipaliwanag ang bagay, sinimulan ni Yehan na harapin ang mga disadvantages ng grupo ng mga taong lumabas sa laboratorio. Kanlurang Europa, Silangang Europa, at Hilagang Europa, ang tatlong pangunahing rehiyong ito, pagkatapos ng pagbabalik ng tatlong pangunahing puwersa ng lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion, at ang Hells Angels, ang mga apoy ng digmaan ay sinindihan na, pumatay. Dahil sinabi ni Yehan na ito ay isang ganap na digmaan, wala sa tatlong pangunahing puwersang ito ang nanatili. Noong nakaraan, sa ilalim ng presyon ng Shenting, hindi nila naglakas loob na makipagdigma sa Shenting sa kanilang sariling teritoryo, ngunit ngayon ay nagawa na ang unang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay magpatuloy lang. Ang kapangyarihan ng Shenting sa kanlurang Europa, Silangang Europa, at Hilagang Europa ay hindi gaanong malakas kaysa sa gitnang Europa.
Ang tatlong pangunahing puwersa ng lahi ng mga vampira ay naglunsad ng digmaan laban sa kanila na nagpaparamdam sa kanila na hindi handa. Kasabay nito, nawala ang kapangyarihan na pag-aari ng Shenting sa tatlong rehiyong ito. Sa loob ng panahong iyon, higit sa 100 simbahan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa ang nabunot. Siyempre, ang kapangyarihan ng Shenting sa tatlong pangunahing rehiyon, ang tatlong pangunahing puwersa ay gustong kainin ang lahat at hindi posible na magtagumpay sa loob ng isang araw o dalawa. Kakainin ni Yehan at ng iba pa ang kapangyarihan ng Shenting sa gitnang Europa magdamag. Sa kaso ng mga puwersa sa gitnang Europa, ang tatlong pangunahing kapangyarihan ay nasa isang lugar lamang ngayon at hindi nila natural na mapanatili ang record ng pagkain ng kapangyarihan ng Shenting sa isang lugar magdamag. Habang nag-aapoy ang mga apoy ng digmaan sa tatlong pangunahing rehiyon ng kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa, ang mga taong orihinal na nakatuon ang kanilang pansin sa gitnang Europa ay nagulat. Sa tatlong pangunahing rehiyon, may isa pang labanan laban sa kapangyarihan ng Shenting. Pag-abandona sa natalo na gitnang Europa at paglipat sa ibang mga rehiyon, ang ganitong uri ng tapang ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Maraming tao ang nag-iisip na ang Five-Party Alliance ay magbabantay sa gitnang Europa, at haharap sa paghihiganti mula sa kapangyarihan ng mga Diyos, at magsisimula ng isang malaking digmaan dito. Gayunpaman, ang pangwakas na resulta ay medyo kabaligtaran. Ang Five-Party Alliance ay sumuko sa gitnang Europa. Ayaw nilang makuha ang teritoryo ng gitnang Europa, ngunit pangunahing nakabatay sa kapangyarihan upang patayin ang hukuman ng Diyos. Ang buong kanlurang mundo, matapos hulaan ang intensyon ng Five-Party Alliance, ay nagulat. Hindi ko inaasahan na ang Five-Party Alliance na ito ay ganoon katapang at isuko nila ang gitnang Europa ng direkta, ngunit talagang matapang sila, at patuloy silang nakikipaglaban laban sa Shenting sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Ito ay malinaw na upang alisin ang kapangyarihan ng Shenting isa-isa. Ang mga taong ito ay talagang napakatapang at matapang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay mayroong isang pangunahing tauhan sa kanilang alyansa, si Yehan mula sa silangan. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit isuko ng tatlong pangunahing puwersa ang gitnang Europa at lumipat sa ibang mga rehiyon ay tiyak ito ay ang lalaking ito ang nag-utos nito, kung hindi maiiwan ng mga taong ito ang piraso ng taba na ito sa Zongo. Marahil, dahil hindi na nila kaya. Dapat mong malaman na ang dakilang banal na anak ng Shenting, si Yeheshi, ay nagdala ng isang grupo ng mga top expert mula sa Shenting patungong gitnang Europa. Nahaharap sa puwersang ito, normal para umatras ang Five-Party Alliance. Hindi ito walang katuturan, ngunit si Yehan mula sa silangan ay hindi dapat maliitin kung kaya niyang ibaluktot ang apat na magkakasalungat na puwersa ng Wolf Clan, lahi ng mga vampira, Satan Legion, at Hell's Angels sa isa. Kasaysayan, kailan pa sila naging nagkakaisa? Sa ganitong paraan, tayo sa kanlurang mundo ay guguluhin muli ng binata na ito mula sa silangan. Sa pagkakataong ito, ang ingay ay mas malaki kaysa sa huling pagdating niya sa kanluran. Sa kanlurang mundo, habang nag-aapoy ang mga apoy ng digmaan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa isa-isa, ang maingay na boses ay kumalat sa buong kanluran at nagulat sa kanluran. Ang ganitong uri ng kombinasyon ng limang puwersa sa kanluran, kasama si Yehan mula sa silangan, ang ganitong uri ng digmaan, ay hindi pa nangyayari sa kanluran. Gayunpaman, bumaba ulit si Yehan sa kanluran, binabago ang kasaysayang ito. Ang apat na pangunahing kapangyarihan ay nagsaanib puwersa upang direktang harapin ang Shenting, at ang unang laban na ito ay may hindi inaasahang mga resulta. Pag-abandona sa gitnang Europa at paglipat sa tatlong pangunahing rehiyon ng kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Ang lalaking ito ay napakatalino, at napakatapang din niya. Ang kahusayan ng lalaking ito ay hindi inaasahan. Sa paghahambing, si Yehechon, na crush ko noong una, ay mas mahusay kaysa kay Tian. Napakalayo niya sa likod. Sa lupain ng Timog Amerika, si Tian na Ice Lord ay nasa daan na palabas ng Timog Amerika. Sa likuran niya ay ang matandang lalaki na may dalang pana ng yelo sa kanyang likuran at tahimik na sumunod sa kanya. May balita ba? Tanong ni Tian nang hindi lumilingon. Sinabi ng matandang lalaki, Ice Lord, hindi ko pa natagpuan kung nasaan siya ngayon. Mayroon lamang tatlong pangunahing puwersa sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Siya at ang Wolf Clan ay hindi lumitaw sa alinman sa mga lugar na ito, dapat silang nagtago ng sadya, hindi alam kung ano ang kanilang balak. Kagiliw-giliw na magtago. Ngumiti si Tian at sinabi, ang Panginoon ng Shenting ay pumunta sa gitnang Europa, ngunit nagtago siya ng sadya.
Mukhang ang lalaking ito ay may masamang tubig sa kanyang tiyan. Nararamdaman ko na ang Shenting ay malapit ng magduso muli. Nang marinig ito, nag-isip sandali ang matandang lalaki, at sinabi, Ice Lord, hindi tayo dapat pumasok sa Europa sa oras na ito. Mayroon tayong espesyal na katayuan. Kung papasok tayo sa Europa sa oras na ito, natatakot ako na maaabala nito ang maraming tao. Pagkatapos ay magiging tayo ang lahat ng mga mata sa target. Bahagyang ngumiti si Tyen at sinabi, ano man ito, Europa, magdedesisyon ako, wala akong pakialam sa iniisip nila, at ang Europa ay magiging mas masaya sa hinaharap. Wala akong pakialam sa ganitong uri ng masayang eksena. Makilahok, hindi mo ba ako papayagang manood? Talagang inaasahan ko kung gaano karaming sakuna ang dadalhin ng masamang tubig ng lalaking ito sa Shenting. Sa gitnang Europa, ang dating posisyon ng punong guro ng Shenting ay muling inayos ng mga tao ng Shenting dito, at ang dakilang banal na anak na si Yeheshi ay kasalukuyang matatagpuan sa dating punong guro na ito. Sa sandaling ito, ang mukha ng dakilang banal na si Yeheshi ay malamig. Pagdating sa gitnang Europa, ang Five-Party Alliance ay nawala na rito, na nagparamdam sa kanya na naglakbay ng walang kabuluhan. Bukod dito, ang lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion ang tatlong pangunahing puwersa, ang Hells Angels at ang Hells Angels, ay naglunsad ng pag-atake sa kapangyarihan ng kanyang banal na hukuman sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Ang ganitong uri ng hubad na panunukso at pagpatay ay nagparamdam kay Yeheshi na lubos na nagagalit, at may nakakatakot na galit sa kanyang puso na kailangang ilabas. Hindi mo pa rin ba natagpuan ang kinaroroonan ng Wolf Clan at ng Yehan na iyon? Tumingin pababa ang dakilang banal na si Yeheshi, at ang 30 obispo na kanyang dinala ay tahimik. Hinanap nila ang buong gitnang Europa, ngunit sa loob ng maikling panahon imposibleng mahanap ang Wolf Clan at si Yehan. Dakilang anak, bilang pinuno ng pagpuksa sa mga erehe na ito, hindi ka na maaaring mag-atubili. Ang ating mga simbahan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa ay nilinis na ng mga ereheng ito. Dapat tayong gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Isa sa oras na ito, sinabi ng Elder God's punishment kay Yeheshi, ang dakilang anak. Nang marinig ito, hindi mapigil ang ikuyom ni Yeheshi ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay naging mas malamig pa, ang tatlong rehiyon ay nasa digmaan, anong uri ng desisyon ang dapat niyang gawin. Siyempre, hindi ito ang pinakamahirap na problema para sa kanya ngayon. Kabanata 1195. Ang pinakamalaking problemang kinaharap ni Yeheshi ay ang pagkawala ni Yehan at ng mga miyembro ng Wolf Clan na parang bula, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagsasabuatan, kaya nag-atubili siya. Nang makita na walang pagkilos mula kay Yeheshi, ang Elder God punishment kanina ay nagpatuloy, aking Panginoong anak, bawat minutong pagkaantalan natin dito, mawawalan tayo ng isang punto ng kapangyarihan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Iminumungkahi ko na hatiin natin ang tatlong ruta, papuntang kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa para sa pagsadjep. Elder Will, hindi tayo dapat gumawa ng desisyon sa bagay na ito ng basta-basta. May kutob ako na ang anak ng baliw ay may iba pang mga paghahanda na hindi natin alam, at hinihintay niya tayo. Ang anak ng dakilang banal, si Yehi, ay nahihiya. Bunso, bagaman ang anak na ito ay tuso, bakit dapat natin siyang katakutin kung mayroon tayong lahat ng mga master sa pagkakataong ito? Bukod dito, kung hindi ka gagawa ng desisyon sa lalong madaling panahon, dakilang banal na anak, maaaring magalit si kanyang kamahalan na papa. Nang marinig ito, mahigpit na ikinuyom ni Yeheshi ang kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, imposibleng hatiin ang mga tropa sa tatlong grupo. Sa ngayon, ang mga pagkalugi sa kanlurang Europa ang pinakaseryoso, at hindi na ito maayos. Sa makatuwid, ang mga tropa ay dapat nahatiin sa dalawang grupo. Pero na, tatlong matatanda, mamumuno kayo sa mga tao papuntang silangang Europa, at ako mismo ang mamumuno sa mga tao papuntang hilagang Europa, ngunit ang ating mga aksyon ay dapat na itago. Sinasabi sa akin ng aking kutob na may isang pares ng mga di nakikitang mata na palihim na binabantayan ang bawat galaw natin. Iwanan ang kanlurang Europa. Bahagyang kumunat ang noo ng tatlong matatandang God punishment, ngunit ang lahi ng mga vampira ang pinakamabilis sa kanlurang Europa. Sa ngayon, kalahati ng mga simbahan sa kanlurang Europa ay pinatay na nila. Kahit na pumunta sila sa kanlurang Europa para sa pagsadjep, hindi nila maliligtas ang maraming tao. Hindi tulad ng silangang Europa at hilagang Europa, ang bilis ng pag-atake ng Satan Legion at Hells Angels ay hindi gaanong mabilis gaya ng lahi ng mga vampira, at ang dalawang lugar na ito ay sulit na iligtas.
Matapos ang desisyon ng anak ng dakilang banal na si Yeheshi, ang mga master ng Shenting sa gitnang Europa ay nagsimulang kumilos isa-isa, ngunit ang kanilang mga aksyon ay napakasikreto, at hindi sila gaanong magarbo gaya ng pagdating nila sa gitnang Europa. Matapos maranasan ang pangyayaring ito, ang dakilang banal alam nila na ang kanilang mga kinaroroonan ay hindi dapat malaman. Sa sandaling makatakas sila pagkatapos ipaalam sa Five-Party Alliance ang kanilang mga aksyon, kailangan nilang gumawa ng isa pang paglalakbay ng walang kabuluhan at mamuno sa ilong. Sa kagubatan, nalutas na ni Yehan ang mga disadvantages ng mga tao sa laboratorio. Ang ganitong uri ng bagay ay napakasimple para sa kanya. Nang makita ang grupo ng matangkad at malalakas na lalaking kanluranin na nakatayo sa harap niya, sinabi ni Yehan, lahat, sa pamamagitan ng 2 araw na pakikisalamuha, nakadarama ako ng katapatan mula sa inyo. Gaya ng sinabi ko, ang mga taong nakipaglaban sa tabi ko sila ay lahat ng aking mga kapatid, susunod ay haharap tayo sa mas malalakas na mga master mula sa Shenting, maaari kayong mamatay sa pagpatay, at maaari kayong sumikat sa kanlurang mundo, ngayon, gusto kong malaman kung natatakot kayo. Handa kaming sumunod kay Mr. Ye magpakailanman at sirain ang Shenting. Bagaman ang pangungusap na ito sa Huaxia ay napakalim, si Yehan ay nasiyahan. Nang makita ang grupong ito ng mga lalaking kanluranin na namumulaklak ng walang katapusang momentum, sinabi ni Yehan, isang karangalan para sa akin, Yehan, na masundan ng lahat. Ang mga kapatid, lahat sila ay may kanya-kanyang mga kodigo ng karangalan, simula ngayon, tinatawag kayong Golden Dragon Generals, at sa hinaharap, magiging kakaiba kayo sa kanlurang mundo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang aura ng grupo ng mga lalaking kanluranin ay naging mas mabaliw pa, ang kanilang mga mata ay nagliliyab. Sa sandaling ito, tila mayroon silang pakiramdam ng pag-aari at karangalan. Handa kaming sumumpo hanggang kamatayan upang ipagtanggol ang kaluwalhatian ng Golden Dragon. Nanguna si Sonny at sabay-sabay na nagsalita, ang tinig ay nagulat sa buong kagubatan. Napakaganda! Tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga tao, at sinabi, Sonny, mula ngayon, ikaw ang magiging pinuno ng Golden Dragon General, na mamumuno sa kanila upang magtago sa kagubatan, maaari tayong kumilos anumang oras. Oo, Mr. Ye. Matapos magsalita, ang grupo ng mga lalaking kanluranin ay tumalon palabas ng kagubatan sa isang masiglang figure. Naglakad sina Zhao Hengtian at ang iba pa patungo sa posisyon ni Yehan at nakangiting sinabi, mukhang mayroon tayong isa pang makapangyarihang koponan sa ilalim ng Tianlong. Lahat ng ito ay salamat kay Old John. Kinagat ni Yehan ang kanyang mga labi at sinabi, kapatid na Zhao, gumawa ba ng anumang galaw si Yeheshi? Nang marinig ito, umiling si Zhao Hengtian, at sinabi, ang balita mula sa Wolf Tribe, ang mga taong ito sa Shenting ay talagang kalmado, at nasa tabi pa rin sila ng gitnang Europa ngayon. Kumunat ang noo ni Yehan. Ngayon ay ang ikalawang araw na nakikipaglaban ang 3 pangunahing kapangyarihan sa kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa. Kaya bang pigilin ni Ye at Shi ang kanilang hininga? May balita ba mula kay Zhou Prajna? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Zhao Hengtian, nakipag-ugnayan na ako sa batang iyon na si Yun Zhongchan, si Yeheshi ay binabantayan na niya, kung talagang kikilos si Yeheshi, ipaalam niya sa atin. Mukhang talagang kalmado si Yeheshi. Pumikit si Yehan. Sa oras na ito, si Yun Zhongchan ay tumawag kay Zhao Hengtian, pinag-uusapan ko lang ang batang ito ngayon, ngunit tumatawag na ako ngayon. Ako na ang sisigot. Sinagot ni Yehan ang telepono, Yun Zhongchan. Ang boss ba ito? Boss. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, ngunit nagustuhan niya ang titulo, at sinabi, ako nga, ano ang nangyayari dyan? Boss? Sasabihin ko lang sa inyo na ang grupong iyon ng mga lalaki ay kumilos na 1 oras na ang nakakaraan, kaya si Yeheji ay dapat papuntang hilagang Europa, ngunit isa-isa kong nilock ang mga kontak sa kanyang telepono, at natuklasan ko na mayroon pa ring isang lalaki na palagi niyang kinakausap ay dapat papuntang silangang Europa. Kabanata 1196, Golden Triangle, alas 3 ng umaga, sina Yun Zhongchan, Luo Luo, at ang orihinal na koponan ni Yun Zhongchan ay nakaupo sa isang malaking maliit na madilim na silid. Sa madilim na silid na ito, 20 high-end na computer ang tumatakbo, sa sandaling ito, sa mga screen ng mga computer na ito, ang isang pattern ng globo ay patuloy na nag-scroll sa mga computer, at ang ilang pulang linya ay lahat ay nakaturo sa isang posisyon sa kanluran. Ang mga daliri ni Yun Zhongchan ay tumatapik sa keyboard, at agad na, ang mga posisyon na itinuro ng mga pulang linya na iyon ay patuloy na pinalaki. Sa screen, ito ay isang eroplano ng pasahero na lumilipad sa mga ulap.
Nang umikot ang screen, ang sitwasyon sa loob ng eroplano ng pasahero ay lumitaw sa computer. Nakita ko ang dakilang banal na anak na si Ye at Shi na nakaupo sa parehong posisyon na nakapikit ang mga mata. Ang ganitong uri ng high-end na teknolohiya ay makikita lamang sa mga pelikula, ngunit sa katotohanan, sinaliksik ito ni Yoon Jong-chan at ng kanyang koponan ilang taon na ang nakakaraan. Gamit ang sistema ng God Eye, hanggat mayroong saklaw ng satellite sa mundo, walang sino man ang hindi mahahanap sa langit. Ang kanyang mga kasanayan sa paghak ay laganap sa larangang ito. Isang oras na ang nakakaraan. Kumunat ang noo ni Yehan. Pasensya na, boss, nagnap lang. Sinabi ni Yehan, Yoon Jong-chan, bantayan mo sila. Kailangan kong malaman kung saan sila pupunta sa susunod na 24 na oras. Ito ay may kinalaman sa ating kinabukasan sa Europa, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, boss, ngayon ay sinusubaybayan ko na ang kanilang mga numero ng telepono at lokasyon, at malalaman ko ang kanilang mga paggalaw anumang oras. Matapos ibaba ni Yehan ang telepono, tinawagan niya ulit si Gerd at sinabi, Gerd, oras na para kumilos tayo, ang target ay silangang Europa, dapat tayong kumilos ng mabilis, at ipaalam sa lahi ng mga vampira at Hells Angels na pumunta kaagad sa silangang Europa. Doon tayo kakain sa susunod, kung huli na tayo, ang mga miyembro ng Satanic Legion ay malamang na maalis ng hukuman ng Diyos. Sa telepono, matapos marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat si Gerd, at sinabi, Mr. Ye, posible bang kumilos na si Ye Heshi? Ngunit ang mga tao mula sa aking Wolf Tribe ay nagulat na nasa gitnang Europa pa rin sila. Gerd, ang impormasyon tungkol sa iyong Wolf Clan ay hindi na napapanahon. Makikita kita mamaya at magtungo tayong magkasama sa silangang Europa. Mas mainam na naroon tayo kapag pumasok ang Divine Court sa silangang Europa. Ang Satan Legion ay hindi na makakapagtago ng matagal. Hindi nagulat si Yehan na hatiin ni Ye-eshe ang kanyang mga tropa sa dalawa. Alam niya na kalaunan ay ikakalat ni Ye-eshe ang kanyang kapangyarihan, at ang hinihintay ni Yehan ay ang pagkakataong ito. Kung wala si Ye-eshe, isang world-class na master, sa pagkakataong ito walang sino man ang makakapigil sa master na dumating sa Shenting. Pinangunahan ni Ye-eshe ang mga tao patungong hilagang Europa upang salakayin ang Hell Angels, at ang tatlong matatanda ng parusa ng Diyos ay nanguna sa mga tao patungong silangang Europa upang harapin ang Satanic Legion. Gayunpaman, si Ye-eshe ay nakalaan na magsayang ng kanyang oras sa pagkakataong ito. Sa sandaling umalis ang isang tao sa hilagang Europa, sino pa ang makakaharap niya? Bukod dito, sina Yehan at ang kanyang Five-Party Alliance ay lahat ay nagtungo sa silangang Europa, at ang tatlong matatanda na nagtungo sa silangang Europa ay nakalaan na harapin ang isang kakilakilabot na sitwasyon ng buhay at kamatayan. Silangang Europa, Vatican, punong tanggapan ng Shenting. Ang kalooban ng Papa ay napakasama sa 2 araw na ito, at siya ay naging malamig na parang yelo. Maliban sa Timog Europa na hindi naapektuhan ng digmaan ng Five-Party Alliance, ang kapangyarihan ng mga Diyos sa ibang mga rehiyon ay malubhang tinamaan. Sa ngayon, ang kanlurang mundo ay nag-ingay na. Maraming ingay. Sa simula, lahat ng puwersa sa gitnang Europa ay natanggal, ngunit ngayon, ang kanlurang Europa, silangang Europa, at hilagang Europa ay sinalakay din. Ang pagkawala sa loob lamang ng ilang araw ay maituturing na pinakamasama sa kasaysayan ng Shenting. Sino ang makakasabi sa akin kung nasaan ang dakilang anak ngayon? Tanong ng Papa nang may madilim na tingin sa mga kardinal sa ibaba. Nang marinig ito, sumagot ang isang kardinal, Panginoong Papa, may balita na kumikilos na ng palihim ang dakilang anak, at ang mga tropa ay nahati sa 2 ruta patungong silangang Europa at hilagang Europa. Ngayon, ang mga ereheng iyon ay nasa dilim pa rin, hindi nila alam ang lihim na mga aksyon ng dakilang banal na anak. Sa sandaling dumating ang dakilang banal na anak at ang iba pa sa silangang Europa at hilagang Europa, ito na ang oras ng kamatayan ng mga ereheng iyon. Nang marinig ito, bahagyang gumanda ang madilim na ekspresyon ng Papa, at sinabi, ang mga sampay na ereheng ito, maghanda na tanggapin ang puot ng aking banal na hukuman. Sa oras na ito, isang gwapo at batang lalaki mula sa kanluran ang lumabas mula sa palasyo. Mayroong isang usok sa noo ng binata, at siya ang anak ng langit ng mga Diyos, si Yehetian. Simula nang pumasok siya sa China, natalo siya ulit ni Yehan. Matapos tumakas si Yehetian pabalik sa kanluran, pinagalitan siya ng Papa ng Haosheng. Pagkatapos ng lahat ng makipagtulungan ang Shenting at ang pamilyang Nolan, nagdala si Yehetian ng ilang mga master ng parusa ng Diyos upang pumunta, ngunit sa huli, si Yehetian lamang ang nag-iisa. Tumakas mula sa silangan patungong kanluran ng may kahihiyan.
Simula noon, muling pumasok si Yehetian sa hardin ng Eden upang magsanay, at natapos na ngayon. Aking Panginoong Papa, si Yehetian ay handang sumunod sa mga yapot ng kanyang ama at sugpuin ang mga ereheng ito. Tumayo si Yehetian sa tuktok ng bulwagan at may paggalang na sinabi sa Papa. Sabi ng Papa ng mahina, anak ng langit, hayaan mong ang anak ng langit ang bahala sa mga erehe. Ang dapat mong gawin ay dalhin pabalik si Lina. Sa pagkakaalam ko, naglakbay siya patungong gitnang Europa. Sa pagitan mo dapat tayong magkaroon ng magandang pag-uusap, ang kinabukasan ng Shenting ay nasa iyong mga kamay, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Oo, kanyang kamahalan na Papa. May paggalang na sumagot si Yehechon. Kahit na hindi siya makaganti kay Yehan, malinaw na hindi naglakas loob na suwayan ni Yehechon ang mga salita ng Papa, at siya at ang banal ay nakalaan na maging mag-asawa, kailangan na linangin ang damdamin. Aking Panginoon, ang Ice Master at mga tagapaglingkod ng Atlantis ay pumasok na sa Europa. Sa sandaling ito, sa labas ng palasyo, isang kardinal ang nagmadaling pumasok sa palasyo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng Papa, maraming kardinal sa ibaba ang kumunat din ng noo. Ano ang ginagawa ng Ice Master ng Atlantis sa Europa sa oras na ito? Ice Lord. Malamig at matalim ang mga mata ni Yehetian. Ang taong ito ay isang napakamalakas na kalaban para sa kanya. Noong una, nakipaglaban si Yehetian laban sa kalaban, ngunit sa panahong iyon, nabigo si Yehetian sa harap ng Ice Master, bagaman pinuri siya ng kalaban gayunpaman, hindi kumbinsido ang mapagmataas na si Yehechon. Sa kanyang palagay, ang numero 1 batang Panginoon sa kanluran ay siya lamang. Kahit na tayo, ang God Court at Atlantis ay hindi pa nakikipaglaban, nag-check kami sa isa't isa. Ang Ice Master at ang waiter ay nagpasyang pumasok sa Europa sa oras na ito. Ang mga mata ng Papa ay naging mas malamig, pabantayan ko sila. Ang mga erehe ay nagugulo na sa atin, at ayaw kong magkagulo ang mga tao ng Atlantis. Kabanata 1197. Silangang Europa, matapos ang 3 oras na paglipad, sina Yehan at ang Wolf Clan ay dumating sa Silangang Europa, at ang eroplano ay dahan-daang lumapag sa isang paliparan sa Silangang Europa. Ang Silangang Europa ang lugar na pinagmulan ng Satanic Legion, ngunit bago pumunta sa Silangang Europa, ipinabatid na ni Yehan sa Satanic Legion na pansamantalang itigil ang pag-atake sa God Court at magtago. Gerd, nandito na ba sina Alder at Ian? Tanong ni Yehan. Sabi ni Gerd, Mr. Ye, dumating na ang lalaking iyon na si Ald at kasalukuyang kasama ang Satanic Legion. Ang lalaking iyon na si Ian ay nasa daan pa rin patungong Silangang Europa. Walang nakakaalam pa. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala, may paraan ako para hanapin sila. Ang sistema ng Divine Eye ni Yon Jongchan ay napakalakas. Nakahandado na nito sina Yeheshi at ang mga Diyos na Master na dumating sa Silangang Europa. Napakadaling malaman ang kanilang lokasyon. Gamit si Yon Jongchan, si Yehan ay kasalukuyang nasa kanluran. Ang mga clue ay mas malakas kaysa sa 4 na pangunahing puwersa. Ito ay isang magandang sorpresa para kay Yehan. Hindi niya nasayang ang pagliligtas kay Yon Jongchan. Ang hacker team ni Yon Jongchan ay ganap na karapat-dapat sa isang piling puwersa ng katalinuhan. Yehan daw, Gerd, makipag-ugnayan kay Alder at sa Satanic Legion. Sa sandaling dumating si Ian ng Hells Angel, aatake ang ating 5-party alliance sa kapangyarihan ng Shenting sa Silangang Europa at sisirain sila. Ang kapangyarihan ng Shenting ay magiging mas malakas para sa atin. Mahina. Nang marinig ito, mukhang excited si Gerd at sinabi, dahil sina Ye at Killing Soldiers ay nahati sa 2 grupo, ang puwersang darating sa Silangang Europa ay hindi dapat mahina. Sa pagkakataong ito, makakakain tayo ng mabuti ulit. Binuhusan ni Yehan ng malamig na tubig ang lalaki at sinabi, huwag masyadong mag-excite. Kung papatayin natin sila, maaaring kailangan nating harapin si Yeeshi. Umaasa ako na ang ating puwersa sa alyansa ay makakapidyo sa kanila sa oras na iyon. Si Yeeshi, ngunit ang isa ay hindi dapat maliitin. Ang isang master. Si Yeeshi, na nakikipagkompetensya sa baliw noon, syempre, hindi siya minamaliit ni Yehan. Ang taong ito ay itinuturing na pangalawang eksperto sa Shenting, at kung gusto niyang patayin siya, hindi ito magagawa ni Yehan, kahit nakasama ang 4 na patriarka ng lobo, natatakot ako na hindi ito magagawa. Elder Will, nawala na sa atin ang mga bakas ng mga pag-anong iyon mula sa Satanic Legion. Bigla na lang tumigil ang mga pag-anong iyon sa pag-atake sa atin, at hindi nila alam kung saan sila nagtatago ngayon.
Sa isang simbahan sa silangang Europa, isang obispo na nakasuot ng puti ang may pangit na mukha na nagsabi na ang tatlong matatanda ng parusa ng Diyos ay dumating sa silangang Europa upang tulungan silang alisin ang mga erehe, ngunit ngayon ay hindi nila mahanap ang anino ng mga ereheng ito. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mukha ng Elder God's Punishment na nagngangalang Will, at sinabi, nawala. Ang isang pagkataon, sa sandaling dumating kami, tumigil sila sa pag-atake at itinago pa ang kanilang sarili. Ano ang ginagawa ng mga sampay na ereheng ito? Anong ideya? Isang kardinal ang nagsabi, Elder Will, posible bang ang ating mga kinaroroonan ay nalaman na, at natatakot ang mga pag-anong ito sa ating kapangyarihan, kaya itinago nila ito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Elder Will, at sinabi sa kanya ng kanyang kutob na ito ay hindi isang magandang tanda. Marahil, ang grupong iyon ng mga sampay na erehe ay may iba pang mga paghahanda. Sa oras na ito, si Yeheshi, ang anak ng dakilang banal na nasa Hilagang Europa, ay nakipag-ugnayan kay Elder Will. Elder Will, ano ang sitwasyon sa Silangang Europa ngayon? Sinabi ni Elder Will, dakilang anak, ang grupong iyon ng mga sampay na erehe mula sa Satanic Legion ay nawala na, at hindi mahanap ng ating mga tao ang kanilang pinagtataguan sa loob ng ilang sandali. Maaaring tumagal ng ilang oras upang sirain sila. Nawala. Ang anak ng dakilang banal na si Yeheshi ay may masamang intensyon sa kanyang mga mata, at sinabi, Elder Will, ang sitwasyon sa Hilagang Europa ay pareho. Ang Hell Angels ay bigla na lang nawala. Mukhang ang ating mga aksyon ay hindi pa sapat na lihim. Nalaman ito ng mga taong ito ng maaga. Matapos magsalita, biglang kumunat ang noo ng panganay na anak, at agad, ang kanyang mga mata na puno ng pagpatay ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkabigla, at sumigaw si Yeheshi sa telepono, Elder Will, magmadali, umalis ka sa Silangang Europa, ang target nila ay ikaw. Boom! Sa sandaling ito, sa labas ng simbahan, isang nakakatakot na gintong liwanag ang bumaba mula sa madilim na kalangitan sa gabi, tulad ng isang gintong kidlat ng Diyos. Ang gintong liwanag ng kutsilyo ay halos hatiin ang maliit na simbahan sa 2 piraso. Da Shengzi, tama ka? Ngunit, huli na. Ibinaba ni Elder Will ang telepono, at dumating ang nakakatakot na tunog. Siyempre, alam niya na ang ilang mga master ay lumapit na sa kanila. Agad na, lahat ng mga master na nakaistasyon sa maliit na simbahang ito ay lumipat upang harapin ang kaaway. Sa Hilagang Europa, si Yeheshi ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang telepono sa kanyang kamay ay dinurog niya, na naging isang tambak ng mga sirang bahagi. Sampain, si Yehan, talagang karapat-dapat kang maging anak ni Madman G, gaano kasamaan. Kung gagawin ko ang trick na ito, tiyak na papatayin kita, pupunitin ka sa mga piraso, at hahayaan kitang pumunta sa impyerno kasama si Ji Quangren. Ang mga kakilakilabot na tinig ay lumabas sa kalangitan sa gabi, at ang mga mukha ng mga kardinal na sumunod kay Yeheshi sa Hilagang Europa ay napakapangit din. Niloko sila. Matapos ang isang paglalakbay sa gitnang Europa para sa wala, ngayon ay nagtungo sila sa Hilagang Europa para sa wala. Ngunit sa ngayon, ang mga tao sa Silangang Europa ay natatakot na nahaharap sila sa isang kakilakilabot na pag-atake mula sa maraming mga erehe. Aking Panginoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ni Yeheshi nang may pagnangalit, pumunta sa Silangang Europa, papatayin ko ang mga taong ito. Kabanata 1198. Sa Silangang Europa, ang pagbagsak ng gintong liwanag ng kutsilyo ay halos hatiin ang buong simbahan sa 2 piraso. Ang mga kakilakilabot na paggalaw ay lumabas sa kalangitan sa gabi. Ang tatlong matatanda ng parusa ng Diyos ay mabilis na sumugod sa kalangitan sa gabi mula sa simbahan. Mayroong isang kakilakilabot na hininga na inilabas mula sa kanilang mga katawan na tumatakip sa langit at lupa. Gayunpaman, ang nagparamdam sa mga matatanda ng tatlong Diyos na parusahan ay pangit ay sa sandaling ito, sa kawalan sa paligid ng simbahan, ang kapangyarihan ng Five-Party Alliance ay nakapalibot sa kanila, at ang siksikan na karamihan ay sumakop sa kalangitan sa gabi. Sa ibaba, higit sa 100 ng kardinal at higit sa 200 gintong kabalyero ang lumitaw isa-isa. Sina Ye at ang mga sundalo ay nahati sa 2 grupo, at dinala ng tatlong matatanda ng banal na parusa ang mga taong ito sa Silangang Europa. Kayo talagang nagplano nito, mga duguan na pag-anong ito. Nagalit ang mga matatanda ng tatlong Diyos, at ang malamig na hininga ay kumalat mula sa tatlo sa kanila sa bawat sulok ng mundo. Masisisi mo lang ang iyong sarili sa pagiging masyadong tanga. Tumawa si Yehan, at ang kanyang malamig na tinig ay agad na kumalat sa buong kalangitan sa gabi, lahat, oras na para manginig sila.
Pagkatapos ng lahat, sa madilim na kalangitan sa gabi sa paligid, ang mga tao mula sa Five Party Alliance ay sumugod sa mga master ng Shenting na parang mga gutom na lobo. Gusto ng Shenting na sirain sila, at mas gusto nilang sirain ang Shenting. Ang ganitong uri ng paligsahan ay gagamitin ang buhay at kamatayan upang magpasya sa nagwagi. Mr. Ye, sa pagkakataong ito, ang tatlong matandang ito ay ibibigay sa amin. Nang makita ang mga malamig na tatlong matatanda ng parusa ng Diyos, ang patriarka ng Wolf Tribe, ang pinuno ng mga vampira, ang pinuno ng Satanic Legion, at ang pinuno ng Hells Angels, ay sabay-sabay na lumabas, at ang kakilakilabot na masamang intensyon ay nakapalibot sa tatlong matatanda ng parusa ng Diyos, 4 laban sa 3. Ito ay isang hindi patas na labanan. Kahit na hindi nakialam si Yehan, ang mga matatanda ng tatlong Diyos ng parusa ay walang pag-asa na manalo. Mga sampay na erehe, ang liwanag ng aking banal na hukuman ay magliliwanag magpakailanman sa kanluran, at isang araw ay lilipulin ko kayong lahat. Kahit na dumating ang araw na iyon, hindi na ito makikita ng tatlo sa inyo. Nakipaglaban ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa sa mga matatanda ng tatlong Diyos ng parusa. Si Yehan ay mayabang na tumayo sa kawalan, hindi pinapansin ang mundo. Hindi niya kailangang makialam sa laban ngayong gabi. Ang tunog ng kakilakilabot na labanan ay gamulong sa kalangitan sa gabi. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa madilim na kalangitan sa gabi, 2 figure ang tumayo sa parehong kawalan, pinapanood ang madugong larangan ng digmaan sa harap nila. Ang tunog ng pakikipaglaban sa kalangitan sa gabi ay napakasidhi. Ang Five Party Alliance kasama ang kanilang kalaban na Shenting dito ay umabot na sa 1,000 tao. Maliban sa obispo, mayroon lamang higit sa 200 gintong kabalyero sa Shenting dito. Mayroong wala pang 300 katao sa kabuuan, paano sila makikipaglaban kay Yehan at sa kanyang Five Party Alliance? Siyempre, ang lakas ng Shenting ay wala pang 300 katao. Hindi may kikaila na silang lahat ay mga master. Kung hindi pupunta sina Yehan at ang iba pa sa silangang Europa, kung gayon ang Satanic Legion ay tiyak na mapapawi ng puwersang ito. Sa kalangitan sa gabi, ang titig ni Yehan ay walang pakialam sa mundo. Hindi niya kailangang kumilos sa larangan ng digmaang ito. Ang kapangyarihan ng Shenting dito ay tiyak na matatalo, at sa sandaling ito, hindi pa handa si Yehan na kumilos. Sa oras na ito, sa isang bahagi ng kalangitan sa gabi na hindi kalayuan sa labanan, 2 figure ang dahan-daang lumitaw. Naglakad sila sa kalangitan sa gabi at tumayo sa kawalan. Tila sila ay nakihalo sa kalangitan sa gabi na nagpapahirap na mahanap sila. Ang dalawa, pinagmasdan nila ang madugong larangan ng digmaan sa harap nila. Hehe, talagang nalilito ako. Hindi ko inaasahan na makikilala ko siya nang dumating ako sa gitnang Europa. Ang mga mata ng isang binata ay nahulog kay Yehan sa malayong kalangitan sa gabi, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang tumaas, na naglalarawan ng isang maliwanag na ngiti. Ice Lord? Ang isip ng taong ito ay masyadong tuso, tila ang Shenting ay magdurusa ng malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Sinulyapan ng matandang lalaki ang labanan sa unahan, ang kanyang kalmadong mga mata ay kumikislap. Ang lakas ng Shenting dito ay hindi mahina. Bagaman mayroon lamang higit sa 200 gintong kabalyero, maraming mga high-level na puwersa. Ang tatlong Diyos ay nagpaparusa sa mga matatanda at higit sa 100 kardinal, natatakot ang papa na magagalit siya. Hindi, mali ang salitang ginamit mo. Tinawag itong matalino. Mayroon siyang matalinong ulo. Siyempre, ang mga tanga ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Mahina siyang ngumiti si Tayan, at pagkatapos ay naglakad siya pasulong, tulad noon pagkatapos kunin ang posesyon ni Yehan, ang matandang lalaki ay sumunod sa kanya na may pana ng yelo sa kanyang likuran, ng tahimik. Sa itaas ng simbahan, kung saan naganap ang labanan, lumingon si Yehan at tumingin sa madilim na lugar sa malayong kalangitan sa gabi. Sa ilalim ng kanyang titig, sina Tayan at ang matandang lalaki ay unti-unting lumitaw sa paningin ni Yehan. Nang makita ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Naramdaman niya na may isang taong nanunood sa kanya sa kalangitan sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit iminungkahi ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa na kusang harapin ang tatlong Diyos ng parusa, hindi tumanggi si Elder Yehan. Dahil hindi alam ni Yehan kung sino ang taong nasa dilim, at hindi siya kumilos para lang mag-ingat sa taong dumating sa dilim. Gayunpaman, habang unti-unting lumalapit ang dalawa kay Yehan, ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang taong darating ay ang mahiwagang Tin na may kaugnayan sa kanya minsan. Sariwa pa rin ang alaala ni Yehan kay Tin, kahit na siya at ang kabilang partido ay nagkita na lamang ng isang beses,
ngunit ang mahiwagang aura at malakas na lakas ng kabilang partido ay nagparamdam kay Yehan na ang mahiwagang batang lalaking kanluranin na ito ay hindi simple, kaya lagi siyang naaalala ni Yehan. Hindi kilala ni Yehan ang matandang lalaki sa likuran ni Tien, ngunit ang matandang lalaking ito ay isang master sa unang tingin, at siya ay isang master na sumusunod sa tabi ni Tien, na nagparamdam kay Yehan na si Tien ay may hindi pangkaraniwang background. Ang paglitaw ni Tien at ng matandang lalaki ay nakakuha din ng atensyon ng maraming tao sa labanang ito sa kalangitan sa gabi, kabilang ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa na nakikipaglaban sa tatlong matatanda ng parusa ng Diyos. Hindi kilala ni Yehan si Tien, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya kilala ng mga tao sa kanlurang mundo. Sa kanlurang mundo, si Tien na Ice Lord ay kinikilala na bilang ang numero 1 batang Panginoon sa kanlurang mundo. Sa aking isipan, hindi ko makalimutan ang ganitong tao. Ice Lord. Nagulat ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa. Paano lumitaw ang Ice Lord dito sa oras na ito? Ano ang kanyang pagdating? May mga tagapaglingkod din. Sinulyapan ni Alder ang matandang lalaki sa likuran ng Ice Master, mga tagapaglingkod, mayroong apat na tagapaglingkod sa Atlantis, na ang bawat isa ay may kakayahang gulatin ang kanluran, maaari silang tawaging mga haligi ng Atlantis. Unti-unti, sina Tien at ang matandang lalaki ay huminto ng 10 metro sa harap ni Yehan. Tiningnan ni Tien si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, at tiningnan din siya ni Yehan na may ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1199. Matagal na tayong hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Tin. Sa totoo lang, hindi naman masyadong matagal. Mahinang ngumiti si Yehan. May hinihintay ka ba? Tanong ulit ni Tien, nakatingin kay Yehan na relax at walang balak sumali sa digmaan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, ang taong hinihintay ko ay lumitaw na ba? Nang marinig ito, biglang tumawa ng malakas si Tin at sinabi, nakakatuwa ka pa rin gaya ng dati, kahit na 2 beses lang tayong nagkita, ngunit nagpaparamdam ka sa akin ng simpatiya, iniisip ko kung nararamdaman mo rin ba ito. Alam mo ba, para sa iyo, naglakbay ako mula sa Timog Amerika para makita ka. Kung gayon kailangan kong sabihin muna ang mga pangit kong salita, hindi ako interesado sa mga lalaki. Sabi ni Yehan nang may pagkunot ng kanyang bibig. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na namula ang maputing mukha ni Tin, lumabas ka, hindi rin ako interesado sa mga lalaki. Kung gayon ay nakahinga ako ng maluwag. Nagkibit balikat si Yehan, ang kanyang mukha ay unti-unting naging kalmado, at sinabi, Tien, bakit mo ako hinahanap? Alam mo, sino mang gustong lumapit sa akin sa oras na ito, ituturing ko siyang kaaway, at hindi ka rin magiging exception. Nang marinig ito, ngumiti si Tin at sinabi, mabuti na lang at hindi ako babae, at hindi ako mahilig sa mga lalaki, kung hindi, malulungkot ako ngayon, Yehan, bakit hindi mo hulaan kung ano ang aking intensyon sa pagdating sa iyo? Hindi ko mahuhulaan, at ayaw kong hulaan. Umiling si Yehan at sinabi, bukod dito, kung talagang gusto mong hulaan ko, kung gayon maaari ka lamang maging aking kathang-isip na kaaway. Huwag mo akong sabihin, ginagawa mo lang ito para makita mo ako, kaya naglakbay ka mula sa Timog Amerika. Tama ka talaga, pumunta lang ako para makita ka. Ngumisi si Tien, may mga ngiti sa kanyang puting mukha, at sinabi, masyadong maingay ka sa Europa, kahit ako, isang mahirap na tao sa kanayunan alam ko ang lahat, kaya talagang gusto kong makita kung gaano karaming problema ang gagawin mo sa Europa, ang masayang palabas na ito ay nagpukaw na ng aking interes. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi maganda ang labis na pagiging mausisa, hindi ka ba natatakot na ang biyaheng ito ay magdadala sa iyo? Bakit ako matatakot? Nakangiting umiling si Tin, at sinabi, 1 taon na, at kilala na kita ng husto, ngunit tungkol sa akin, hindi mo pa ako naimbestigahan. Sinabi ni Yehan, kung iimbestigahan kita, kung gayon maaari lamang itong mga hulugan na tayo ay magkaaway. Lagi kong iniimbestigahan at naiintindihan ang mga kaaway ng malinaw, ngunit hindi ako interesado na malaman ang tungkol sa mga estranghero na nagkita lamang ng 1 beses. Hanggat hindi ka kaaway, ang pagtatapos na ito ay mabuti. Mga estranghero, sinulyapan ni Tien si Yehan at nakangiting sinabi, hindi ba pwedeng mas lumayo ang ating relasyon? Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng mga goosebumps si Yehan sa buong katawan. Ang lalaking ito ba ay laging ganoon kaambiguos kapag nakikipag-usap sa mga tao? Mangyaring mag-usap, maaari mo bang itigil ang pagiging ganoon kaambiguos, tayo mga tao ng Huaxia ay pawang mga dalisay na lalaki. Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi.
Nang marinig ito, ngumiti ng hanggal si Tayen at sinabi, Yehan, bakit mo laging binabaluktot ang mga kahulugan ng ibang tao? Sinabi ko rin na hindi ako interesado sa mga lalaki. Mahilig ako sa magagandang babae. Siyempre, para sa iyo, ako ay mas interesado kaysa sa mga babae. Sabi ko, hindi mo ba pwedeng baguhin ang paksa? Sabi ni Yehan nang walang salita. Kaya, sa tingin mo ba magandang lugar ito para mag-usap? Tumawa si Tayan. Sinabi ni Yehan, okay, maaari kang pumili ng oras at lugar, at mag-uusap tayo ng maayos. Gusto ko ang iyong pagiging prangka. Ngumiti si Tayen, Yehan, may isang lumang kasabihan sa iyong huwaksiya na mas mabuting tamaan ng araw kaysa pumili ng araw. Sa tingin ko mas mabuti ngayon. Nang anyayahan mo akong kumain ng isang mangkok ng huwaksiya beef noodles, ngayon paano kung ililibre kita ng ilang tunay na western snacks? Nang marinig ito, pumikit si Yehan at tumingin sa kabilang partido, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, okay, mangyaring manguna. Pagkatapos ng lahat, sinundan ni Yehan si Tayen at umalis, at ang matandang lalaki na hindi nagsalita sa buong oras ay tahimik na sumunod sa kanila. Ang eksena na ito ay napakaseryoso. Nang makita ito, ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay medyo nalilito. Matapos dumating ang Ice Lord, matapos makipag-usap kay Yehan ng ilang salita, dinala nila ang Yehan palayo. Orihinal na naisip ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa na ang biglaang pagdating ng Ice Master, na palaging low-key, ay hindi magiging isang magandang bagay para sa kanila, hindi bababa sa magkakaroon ng paligsahan. Gayunpaman, sa huli, ang kanilang inaasahan ay hindi nangyari. Masasabi nilang nagkaroon ng magandang pag-uusap sina Yehan at ang Ice Lord, hindi bababa sa hindi sila magkaaway. Gayunpaman, isang tanong din ang lumitaw sa mga isipan ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, ano ang ginawa ni Yehan sa Ice Lord? Sa isang salad shop, tiningnan ni Yehan ang mangkok ng salad sa harap niya, at biglang nawala ang kanyang gana. Naisip niyang ililibre siya ni Tin ng pizza, burger, pasta, at iba pa. Ang malaking tao ay talagang pumunta upang kainin ang bagay na ito, hindi upang maging tumpak. Mayroon ding isang kakaibang matandang lalaki na may pana ng yelo sa kanyang likuran. Kabanata 1200. Sa salad bar na ito, sina Yehan at ang iba pa ay naging sentro ng atensyon ng may-ari ng shop at ng mga waiter. Mabuti na lang at walang customer sa shop ngayon, kung hindi, ang tatlo ay mapapanood ng mga tao. Nang makita ang eleganteng pagkain ni Tayan, umupo lang si Yehan at naghintay sa kanya na matapos kumain. Hindi sanay si Yehan sa pagkain ito, tulad ng hindi sanay si Tayan sa beef noodles noon. Ito ang dahilan. Yehan, alam mo na ngayon kung bakit hindi ko kinain ang beef noodles na inanyayahan mo. Nakangiting sabi ni Tayan kay Yehan. Nagkibit-balikat si Yehan at sinabi, magkaiba ang ating panlasa at ugali, tulad ng mga taga-kanluran ay sanay na kumain gamit ang kutsilyo at tinidor, ngunit sanay tayong gumamit ng dalawang chopstick. Tama ang sagot. Maayos na pinunasan ni Tayen ang kanyang bibig gamit ang isang napkin, at ngumiti, Yehan, sa silangang Europa, masasabi mo ba sa akin kung ano ang gusto mong gawin sa susunod? Hindi. Simpleng sumagot si Yehan, Tayen, hindi natin masyadong kilala ang isa't isa. Nakakadismaya talaga iyon. Hindi nagalit si Tin, tumingin kay Yehan at patuloy na ngumiti, ngunit, gusto mo bang malaman kung ano ang gagawin ko sa susunod? Tiningnan ni Yehan si Tayen at sinabi, hinihintay ko ang iyong sagot kung may gusto kang sabihin. Gayunpaman, kung ililihim mo ito sa akin, ililihim ko rin ito sa iyo. Bahagyang ngumiti si Tayen at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, hindi pa tayo magkaaway. Isang tagapanood lang ako tungkol sa mga sama ng loob sa pagitan mo at ng hukuman. Kaya, hindi mo kailangang ituring akong kathang-isip na kaaway, sa totoo lang, mas gusto kong makipagkaibigan sa iyo, masyadong nag-iisa ako, hanggang ngayon, ikaw lang ang nakakapagparamdam sa akin ng interes sa pakikipagkaibigan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, masaya akong makipagkaibigan sa iyo, ngunit sa tingin ko mas mabuting kalimutan na lang ito, dahil sinabi mo mismo, ikaw at ako ay hindi pa magkaaway sa ngayon, at hindi natin masasabi sa hinaharap, sakaling sa hinaharap, ikaw at ako ay talagang magiging magkaaway, at isang napakasakit na bagay na salakayin ang iyong sariling mga kaibigan. Talagang masakit. Tumahimik si Tayen, at ang dalawa ay nagupo na nakatingin sa isa't isa, at nanahimik sa isa't isa, at walang nagsalita sa kanila. 5 minuto ang lumipas, tumayo si Yehan at sinabi, Tayan, kung wala ka ng ibang gagawin, kailangan ko nang umalis. Alam mo, abala ako. Sagutin mo ang isang tanong. Tiningnan ni Tayan si Yehan. Mangyaring magsalita.
Muling umupo si Yehan. Tinitigan ni Tayen si Yehan ng may kalmadong ekspresyon, at sinabi, Yehan, gusto kong malaman kung sino pa ang gusto mong harapin kapag pumunta ka sa kanluran bukod sa Shenting. Haharapin ko ang sino mang gustong maging kaaway ko, ngunit ang aking kasalukuyang layunin ay ang Shenting lamang. Kaya, maliban sa mga Diyos na sumasalungat sa iyo at gusto mong alisin sila, hindi mo gagalawin ang ibang mga taong hindi sumasalungat sa iyo, tama ba? Theoretical na ganoon. Nagtinginan ang dalawa, nagtanong at sumagot, ang atmosfera na ito ay sa wakas ay nabasag ng pagtawa ni Tayan. Sinabi niya, Yehan, tumigil ka kung sisirain mo ang Shenting. Kung magpapatuloy ka, may hindi makakapagpigil na makialam oo, mga master sa kanlurang mundo, imposibleng panuurin ang isang Easterner na gumala-gala sa kanluran, kung patuloy mong aalisin ang Shenting, kung gayon marahil ay talagang magiging magkaaway tayo. Tiningnan ni Yehan si Tayen at nakangiting sinabi, may hindi makakapagpigil na makialam. Tin, tiyak na tinutukoy mo ang Atlantis, tama ba? Kung gayon, galing ka sa lugar na ito, tama ba? Hindi sinagot ni Tayen ang mga salita ni Yehan, tiningnan niya si Yehan at nagtanong, kaya, matapos patayin ang Shenting, magpapatuloy ka ba? Nang marinig ito, nagtinginan sina Yehan at Tin, at sinabi, ang Atlantis at Shenting ay kilala bilang ang pinakamahusay na mga superpower sa kanluran, ngunit hindi ako natatakot sa Shenting, at hindi rin ako matatakot sa Atlantis, sa kondisyon na, matapos sirain ang Shenting, walang sinumang nanunudyo sa akin, kung may nanunudyo sa akin, sa tingin mo ba titigil ako? Sabi ni Tin, kung mayroon kang lakas na sirain ang Shenting, sa tingin ko ay hindi dapat magkaroon ng napakaraming walang pakialam na tao sa mundong ito na nanunudyo sa iyo, tama ba? Sinabi ni Yehan, sana nga. Kahit na hindi ako matatakot sa mga bagay, ang paggawa ng napakaraming kaaway ay hindi rin mabuti para sa akin. Ang pangunahing layunin ng pagdating mo sa akin ay dapat para sa bagay na ito, tama ba? Isa lang ito sa mga iyon. Huminga ng malalim si Tin, at sinabi, Yehan, ang mga tunay na henyo ay laging nag-iisa. Ako, si Tin, ay bihira na magkaroon ng mga henyo ng parehong henerasyon na gusto ko. Ikaw ang unang kaibigan na gusto kong magawa. Maaaring ito ang huli, kaya ayaw kong maging magkaaway sa iyo sa hinaharap. Kaya, paano naman ang pangalawa? Tiningnan ni Yehan si Tayan. Pangalawa, tiningnan ni Tayan si Yehan ng may nagliliyab na mga mata, at isang espiritu ng pakikipaglaban ang sumabog mula sa kanya, at sinabi, Yehan, sinabi ko na ang mga tunay na henyo ay nag-iisa, at mahirap silang maghanap ng kalaban, at ikaw, ang kaibigan na gusto kong magawa, ay ang aking tanging kalaban din, kaya gusto kong makipaglaban sa iyo. Nang makita ang binata na may nagliliyab na intensyon sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata, kalmado ang ekspresyon ni Yehan. Gayunpaman, ang intensyon sa pakikipaglaban na nagmumula sa katawan ni Tayen ay nagparamdam din sa dugo sa katawan ni Yehan na umapaw, at ang lakas ni Tayen ay napakamalakas. Gaano kalakas, hindi alam ni Yehan, ang hamon ng kalaban ay nagparamdam sa kanya ng matagal nang nawalang pakiramdam. Ang mga kalaban ay nagkikita, ang matapang ang mananalo, gusto ring malaman ni Yehan, sino ang mas malakas at sino ang mas mahina sa pagitan niya at ni Tayen. Nagtinginan ang dalawa, at isang pag-agos ng umaapaw na aura ang sumabog mula sa katawan ni Yehan sa oras na ito.